Ano ang nilalaman ng Chacha? Para saan? Charter change means they have to amend. Meron silang idadagdag sa ating konstitusyon. So ano idadagdag na yon? Dapat open sa public. Dapat magkaroon muna tayo ng plebisito. So ano yung masasabi nyo dahil gagawin po ng Pangulo, i-plebisito na po yung ito nga pong Chacha ngayong darating po na halalan. Depende yon kung ano nga ang nilalaman ng charter change, kung ano ang dapat napapalitan at idadagdag sa ating konstitusyon. Eh dahil tatanggalin na po itong 60-40. Yung sa economic provision. Kasi ang papalitan lang daw ma'am, hindi naman daw po lahat. Economic provision lang. Depende yon kung para sa kauunlad ng bayan, bakit hindi. So magiging pabor din po kayo doon pagka... Kung para sa kaban ng bayan, bakit hindi. Pero kung hindi ikabubuti ng lahat, hindi ako pabor. Ma'am, ano naman po masasabi natin dahil itong West Philippine Sea pinagtanggol ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi daw ito ibibigay sa China? Matagal na usapin yan, dapat sa atin yan sa Pilipinas. Okay? So kung pinagtatanggol, sana tuloy-tuloy na. Kasi atin naman yan, para hindi naman tayo pagbawalang mamangka sa ating sariling pangisdaan. Sa atin yun eh. Eh ano po masasabi natin sa pambubuli po ng China sa ating mga mangingisda? Siyempre hindi tayo sang-ayon dyan dahil mga Pilipino tayo. Kailangan natin ipagtanggol ang ating sariling bansa. Dapat gumising tayo na ang ating sariling bansa ay itaas natin at hindi dapat nila kamkamin ang para sa atin. Maraming salamat ma'am. Thank you po. Wala akong masabi pero suportahan na lang natin kung sa ano yung magandang president natin. O sir, ano masasabi natin dahil si Pangulong Bongbong Marcos na ang speech niya sa Australia talagang matapang niyang sinabi na hindi niya ibibigay itong ating soberanya, itong West Philippine. Oo naman, siyempre sa atin yun eh. Kahit sino naman, kung sa iyo yun, ba't mo ibibigay? Good Sir, yun. ano masasabi natin sa mga Chinese na nambubuli sa ating West Philippine Sea? Sa mga nangingisda? Kung talagang magpabuli tayo sa kanila, kung yung alam nila na hindi tayo lalaban, siyempre kukunin nila yun. Hanggat maaari, hanggang kaya natin, paglaban. Karapatan natin yun eh. Kung wala tayong karapatan, bayaan na lang natin. Pero sa atin yun eh. Kaya kailangan mag-ingat pa rin. Yun lang. Sir, ano masasabi natin kay Pangulong Duterte na kung saan agaw bawi? Kasi sinabi niyang addict daw si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, wala daw naman siyang sinabi. Opinion sir. Hindi, si Pangulong Digong noon, alam niyo naman na yung pagbitaw niya mga salita, go lang siya ng go. Ganun. Pero siyempre, Dala lang siguro sa katandaan. oo, nandun na yun. Ano pa ba? Sir, ano masasabi mo sir sa patuloy na pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang bansa? Okay lang yun kasi alam nyo naman na mahina ang Philippines eh. Wala tayong kakayahan na halimbawa kakalaban natin yung mga China. Mas maganda kung may support tayo. Hindi naman ibig sabihin na ibebenta na yung Pilipinas sa mga nakikipagkaibigan lang tayo eh. Kung hindi tayo makipagkaibigan, syempre wala tayong kalaban-laban. Ganun din naman eh, ikaw sir. Kung hindi ka makipagkaibigan, kukunti lang din naman yung mga supporter mo. Parang ganun lang din yun. Sir, payag ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Ano yun? Para sa akin hindi. Hindi ako papayag kasi kaya nga natawag na Luzon, Visayas, Mindanao yun. Los Biminda. Tapos ihiwalay. Ano yun? Halimbawa, mamamasyal ka doon, kukuha ka pa ng passport. Ganun yun. Hindi na yun. Sama-sama lang sa ganun lang yun. Kung ihiwalay, malabo yan. Sir, mensahe nyo na lang sir kay PBBM. Baka may gusto kayo mapatapit. Mensahe po. Okay lang yun. Pagpatuloy niya lang yung kung ano yung mga naumpisa niya. Normal lang na maraming na mabati ko sa kanya. Kasi kahit naman sinong pangulo, meron at meron pa din. Patuloy niya lang po yung mga naumpisahan niya, mga ganyan. Normal lang naman yan eh. Na maraming mga niya. Lahat naman, meron naman yan. Kahit sino pang pangulo noon. Pero okay pa rin yun. Thank you sir ha. Thank you. Mabuhay ka sir. Kaya naman, mukhang lugi daw si sir. Yan.
Si Ma'am ano. Oh, yan. Taga ano yan? Taga saan ka, sir? Mindanao, sir. Mindanao ako sir, Mindanao, Bisaya yan. ako sir, Oo. Bisaya ako sir. Bisaya. Ikaw sir, bilang Bisaya sir, ay Mindanao. Pabor ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa... Hindi sir, hindi ako papayag nun. Bakit sir? Bakit? Kasi ano na yun eh, sakop na yun sa Luzon, Visayas, Mindanao, bakit pa ano yan? Eh kung ano yan, kung kailangan i-separate yung Mindanao, noon pa sana, nung hindi pa kami na ano doon sa Mindanao, eh napagmahal na kami sa Mindanao, eh hindi talaga kami papayag doon. So yun lang sir, hindi talaga kami papayag. Iwan ko lang sa iba sir. Ano masasabi mo sa ating Pangulo na kung saan itong West Philippine Sea ay pinaglalaban niya? Hindi ibibigay sa China. Ano masasabi mo sa China? Linti na sila. Linti na sila. Hindi na sila magsamok-samok sa aton de. Okay, thank you. Bisaya. Ikaw rin. Ano masasabi mo sa economic provision na kung saan ito ay kung sakasakali muli na naman tayong kikilalanin sa Asia kung talagang mapatupad itong Economic provision. Oo. Aware ka ba dito? Saka yun, sa totoo lang ako, wala pa ako masabi sa mga ganyan eh. Pero pagka kung ano natin, wag mo na, hindi mo na ako makapagsalita sa ngayon. Kasi yung sinusulong kasi na tsatsa, depende kasi yan sa sa yung pagbago ng konstitusyon natin. Depende kasi yan sa kung ano ang dapat ipapatupad. Kung ito ba ay parliamentary o ito po ba ay federalism. Kasi ekonomiya natin pagka federalism ay talagang maganda po 'yon. Pero pag parliamentary ay hindi Parang ganun din ba? kasi kapag parliamentary po iba ang parliamentary kaysa sa federalism. Ang parliamentary kasi mayroon po tayong tinatawag na prime minister. Okay. Pero pagka federalism wala po. Tapos ang parliamentary wala pong senado. Kongreso lang. Thank you. Kaya todo disapprove ang mga senador natin sa tsatsa dahil po ang gustong isulong ay ang parliamentary. Pero kapag sa ngayon ay parang nag-okay na ang Senado, ibig sabihin parang ang isusulong ay yung Economic provision lang. yung ano lang Ekonomiya ekonomiya lang. natin. Pero ang ano doon kahit nasabihin mo nga ekonomiya lang isusulong, pagka parliamentary po ay maapektado po ang senador. Para kasi ganito po 'yon, pag parliamentary tanggal po ang senador. Kaya todo ano sila sa ang mga senador. Pero pagka ayon sa aking ano lang opinion ha. Tapos yung yung tawag dito yung federalism, mayroong senador, mayroong kongreso. Pero ang kinagandahan doon, yung yung senador, bawat region may senador. Yan, ang region natin hindi na po yan region ang tawaging region hindi na po yan. Magiging state na po yan. Ngayon, bawat state may nakatalaga pong kailangan may isa o dalawang senador. May isang senador dapat bawat state. Katulad nito ngayon sa atin, democratic tayo. Kung sino lang manalo, kung saan lugar lang, basta may 24. Pero sa federalism country, kailangan may participate bawat state na senador. Kaya mas maganda federal.